Tumungo sa Senado ngayong araw ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez. Isa siya sa mga pinatatawag para humarap sa impeachment trial sa susunod na linggo. Sabi naman ng kanyang kampo at ng Kamara, coordination meeting lamang ito para sa kanilang room assignments at staff access sa araw kung kailan haharap si Lopez sa trial. Tapos na ang unang linggo ng historic impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa loob ng 3 araw ng paglilitis, nasaksihan natin ang matitinding argumento sa mga ebidensya, sunod-sunod na mga objection at presentasyon ng mga unang testigo, lalo na kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint tungkol sa umano'y grave threats. At para mas mahimay pa natin ang mga legal na isyong lumutang sa unang linggo ng paglilitis, kasama natin Attorney Tranquil Salvador, former defense lawyer sa Corona impeachment. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Tranquil. Salamat po sa oras. Magandang tanghali sa iyo at sa lahat ng nanonood sa inyo. Magandang tanghali. Attorney Tranquil, sa pangkalahatan, paano nyo sinusuri ang unang linggo ng impeachment trial? Kumusta yung paghahandle ng Senado bilang impeachment court at ang performance ng prosecution at defense sa kanilang mga unang hakbang? Okay, unahin natin yung pag-handle ng Senado. I think this is very important for the public to see na credible yung buong proseso. So makikita po ninyo doon sa pagsisimula pa lamang, I understand na ang Senado lamang ang may control ng mga kamera doon. Kung kailan kukunin, hindi katulad ng araw kahit sino makapapasok lamang. So yun ay maganda. Dahil ibig sabihin, iisang kamera lamang or yung kamera ay nasa kontrol ng Senado. Bakit ko naman nasabi na importante iyon? Kasi hindi po ito isang teleserye, hindi po ito isang movie na kung saan yung mga reaksyon ng bawat mukha ng mga tao sa gallery, yung reaksyon ng ibang mga prosecutor or mga defense lawyer, even mga senador ay hindi. Nakatutok siya doon sa mga taong nagsasalita lamang. Sa tingin ko, this is very important. Maganda itong prosesong ginawa nila dahil ipinakikita nila na we just have to go through the process. That's number one. Yung pangalawa po na I think na maganda sa ginawa ng Senado na pwede nating na makikita natin diyan is yung nag-decide sila kung sino ang magpe-preside. While nung una makikita ninyo meron parang pagtatalakay, di ba? May talakayan. Si Senator Cayetano parang kanyang sinasabi doon na dapat ang presiding officer ay ang Senate President, kung naalala ninyo. Ngayon naman po, siyempre may isang panig na nagsasabi na pwede tayong mamili. Hindi ko na po pupuntahan yung mga basihan nila kasi Senator Cayetano, niyang basihan ay ang mga deliberations ng ating konstitusyon. Ayan. Kasi po ang isang batas or konstitusyon ay tinitingnan po muna yon. Dinideliberate yun bago ipinapasa. Kung naalala nyo, yung 1986 Constitution, mayroong mga constitutional commissioner, di ba? Naalala nyo yun. Tapos dinideliberate. Mahalaga yung kanilang discussion doon. At pag ang batas hindi express, okay, or hindi eksakto malinaw ang sinasabi ng batas, ayan, babalik ka dun sa deliberations. Yun ang ginagawa ni Senator Cayetano. Yung kabilang panig naman, ang ginagawa nila, sinasabi nila, dahil tahimik ang saligang batas na walang nalagay doon that the Senate President will preside, ang nakalagay lamang doon ay pag ang nililitis ay ang Pangulo, ang Chief Justice ang magpipreside. So sabi nila, dahil ito ay hindi express or hindi nakalagay sa provision ng saligang batas, ay pwede silang mamili. Naalala niyo. Pero sa kinalaunan, anong nangyari? Nagbotohan pa rin sila. Nagbotohan sila at sinabi doon at nagwagi yung, okay, ang presiding officer ay si Senator Escudero. Ibig po ba sabihin yan ay tapos ng usaping yan? Ito po ang tatandaan natin. Yung proseso ay hindi napigilan, nagkaroon ng botohan, so kaya po nakikita nyo ilang araw na nagpo-proceed. Pero ito ba ay pwedeng questionin or pwede suriin? Ginawa na nga po. Yung kampo ni VP Sara, kung maalala ninyo, kinwestiyon na sabi, wala kayong karapatang mag-appoint ng presiding officer. Dapat ang presiding officer ay ang Senate President. So, but
to a great extent, makikita ninyo, controlled ang emotions ng mga senador. Di ba? Controlled ang emotions, pinipilit nilang maayos ang proseso. So, sa 3 araw na nakaraan, makita natin orderly yung proceedings. Orderly po yung proceedings. Yun namang no, pagdating dito naman sa mga prosecution, makita nyo, yung unang araw pa rin, no, makikita ninyo na sila, nagdi-discuss sila, nagkaroon sila ng opening statement. Alala nyo yun? Nagkaroon po silang opening statement. Ang prosecution ay nagkaroon ng opening statement at ang depensa ay nagkaroon ng opening statement. Kung babalikan nyo, nagbigay ng opening statement sa prosecution ay si Congresswoman Zerville. Luis Oo. Ro. Opo. At yun, ano ba ang purpose ng isang opening statement? Para bigyan kayo ng parang ideya o sneak peek kung paano nila hawakan ang kaso, kung paano sila mag-a-advance sa kaso nila. Pero makikita niyo na yung kanyang opening statement would also want to capture the interests of the gallery and us the public, because they made mention ng mga kababayan natin magsasaka, mga kababayan nating OFW, at yung mga kababayan natin nangangailangan ng suporta, financial. So parang sinasabi nila, kakapit dito is dapat yung accountability, di ba? Yung paghawak ng pera ng mamamayan. So doon nila dinadala yung discussion yon. So here, makikita ninyo na alam nila yung legal process dahil nandun sila, may constitutional process, pero alam din nila, aware sila, na kailangang mag-participate dito public. Ano ba yung tingin ng publiko sa mga nagawang yung sinasabing articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo? So generally yun siya. Pero nung nakita ninyo yung opening statement naman ng kabilang bahagi ng depensa, medyo technical siya. Sinasabi niya burden of proof. Ibig po sabihin, ang kanyang mensahe lamang ay na kayo ang dapat magpatunay ng mga sinasabi niyong pagkakasala. Hindi kami. So ang bawat isang yan ay kailangan ninyong patunayan. At yung burden na yan ay hindi matatransfer from one side to another. Hindi yan mag-shift. Hindi yan mapupunta kung sa kalaban. Kayo ang dapat magpatunay. Pero makikita rin po ninyo roon na may mga ibang evidence na binanggit na nila. Okay? May ibang evidence. Pero interesting dito, yung na maraming nagdi-discuss ngayon, bakit kailangan banggitin yung 32 million na botante ng pangalawang Pangulo? Kung naalala ninyo. Di ba? Naalala niyo, sinabi niyo yun, ito ang pinakamataas na boto sa kaysaysayan ng Pilipinas. Ngayon, kung titingnan mo yon, parang, kasi ang opening statement is really to persuade. Sa tingin ko, yung message na yon is not really on the legal side, but really on the persuasion side. Okay? Na bilang, syempre, tayo ay participant. Alam nila, sabi nga natin, parte nito ay isang political na proseso. So parang sinasabi sa akin lamang pananaw na kayong mga bumoto, o sino mang kayong mga bumoto, ay bahagi kayo nito. Kayo ay nagluklok sa kanya. Gusto nyo ba ay mawala lamang siya? Sa mga ganitong paratang. Makita mo, parang ganun yung kanyang sadya, dinadala nila. So parang panig ay tinatouch nila ang interest ng publiko. Because napaka-importante ng interest ng publiko rito para masundan ang proseso ito. So yun yung basically unang araw na nangyari. Okay, yun ang unang araw. Attorney Tranquil, in hindsight, tama ba yung naging desisyon ng prosecution na simulan yung kanilang presentasyon sa Article 4 o ito ang umano'y grave threats? Sa nakita natin, nakatulong ba ito para agad maitayo ang kanilang kaso? Kasi it's very early in the day to say. Kasi isang testigo pa lamang, di ba? Kasi yung articles, maraming testigo po yan. Hindi lamang isa. So, kaya hindi pa po natin masasabi yung naitayo ba yung kaso nila, ganun po yun. Ang kailangan na, at mabuti rin may paliwanag natin dahil sa katanungan yung iyon, ano ba yung duty ng mga senator judges? Sila ba ay habang nakaupo doon, merong points, 1, 2, magandang sagot na yan, 3 points. Hindi po. Kasi po sila ay makikinig at sila ay susuriin nila. Sila ang maninimbang. Yan po ang mabigat sa isang sistemang katulad ito, pati kahit po sa hukuman. Kasi hindi natin makikita kung paano yung sa isipan ng tao. Ang importante, ma-persuade. Kaya nga tingnan nyo, pinipilit nila i-persuade, di ba? So, kaya nga sinasabi ko, ang paalala ko, nagsisimula pa lamang, isang testigo pa lamang, pero mamaya titingnan natin kung ano ba ang napresenta nila, ano bang napatunayan nila, di ba? Pero yung masabi natin na, ano na ba, umuusal na ba, o maganda na ba yung, yung kanilang ebidensya, hindi pa po, nagsisimula pa lamang.
Di po ba? Andun pa lamang sa bahagi yun. Pero yung punto na yung po bang mga ebidensya ay nailatag nila, yan, tingnan natin, no? Nasabi ko sa inyo na ang titimbang niyan, Senator Judges, no, na hindi siya quantifiable. Pag tiningnan niyo po 'yon, ang unang testigo nila ay yung si Kalilong, NBI NBI Kalilong. agent Kalilong. Oh, pag makikita niyo to, minsan ho kasi ano ang tao dahil very legal no. Lalo na pag yung nung simula pa lamang nagsalita yung magpipresentang abogado, sabi niya, ang tawag po doon ay offer of testimonial evidence. Ano pong ibig sabihin ng offer of testimonial evidence na yun? Ibig po sabihin doon na yung offer of testimonial evidence na ito yung mga isasalaysay niya, ito ang kanyang patutunayan. Kung maalala nyo, yun muna, nagsalita yung abogado niya. Ang tawag po doon sa evidence ay offer of testimonial evidence. Yun po ay required ng ating rule on evidence. Kasi po, titingnan, baka naman sang-ayon ba yung kalaban o hindi sang-ayon. At nakita nyo nag-object sila. Subalit ka, di ba, sabi nila, ito ite-testify niya, nag-object sila, pero ano sinabi ng hukuman, ng presiding officer, sige, proceed na lang tayo. Proceed muna tayo, di ba? Proceed. So kaya nakita nyo, nag-testify na siya. Makikita nyo, sa kabuuan ng isang araw, nung second day, pag makikita ninyo, sa kabuuan nun, talagang testimonya lamang ni Kalilong, di ba? Tinatanong siya ng kanyang abogado, ng prosecution lawyer. Ngayon, makikita nyo kung nasubaybayan nyo ito, mahaba ito, umabot ito ng halos alas 7 ng gabi, di ba? Kung makikita nyo ito, yung first part niyan, yung iba ang feeling na, bakit kailangan pa dumaan doon? Napaka-technical, dumaan doon sa yung video, di ba, paano niya in-access, saan niya luha, nilagay niya sa USB. Maikli na nga itong paliwanag ko di ba? Tapos may narinig pa kayo sa Meta, kinonfirm yun, sinertify, kasi nga in-access niya online Ngayon, ang tanong, kasi anong gusto niya patunayan doon? Gusto lang pakita na authentic yung video niya. Na maaring kahit hindi ito nanggaling doon sa mga grupong parte na meeting, ito yung authentic kasi in-upload niya Kaya yung Meta na meron ba siyang algorithm, meron ba siyang engagement, kaya sila kumuha ng certification. So yung process na yun, ang tawag po doon ay authentication. Bakit kailangan tumaan sa prosesong yun bago ipalabas yung video? Kasi po kailangan yun, bago ipalabas ang video, ang tawag po doon sa evidence ay laying the foundation. Yes. Laying the foundation para po masabi na yung video na yan ay totoo. Yung video na yan ay authentic. Yung video na po yan ay hindi na dot-dot. Yung video na yan hindi na splice, hindi na bawasan, hindi na dagdagan. Yun po ang purpose doon. So nung nalampasan na nila yung prosesong yon, doon na natanda ninyo, doon na pinalabas yung Video. Okay? Pero bago ipinalabas yung video, hindi ba nagkaroon pa ng konting argumento doon, sabi nila, dalawang oras yan, di ba sabi ng defense? 2 oras yan. Bakit ang ipakikita mo lamang ay 2 minutes and 18 seconds? So, object doon ang defense. Sabi niya, yan dapat yung buo 2 oras. So siyempre, doon sila nagtalakayan, sinabi ng prosecution lawyer, sabi niya, kami naman ay may karapatan kung paano namin ipipresenta. Kayo ay may panahon para ipresenta nyo. Kung gusto nyo pakita yung 2 oras na yun, pakita ninyo. Na hindi naman nila ginawa or hindi natin alam kung gagawin nga. Opo, sa kasi yan yung presentation ng depensa mamaya, later pa yun. Kasi cross-examination lang yung kahapon. Cross-examination lamang. So makikita nyo, so long and short of it, at that point, pinayagan siya 2 minutes and 18 seconds. No, Yes. Bakit ang prosecution ganun lang kay Clay? Siyempre, they would want to catch the interest of the public. Yes. Yung sa tingin lang nila, yung relevant, yun lang papakita namin, di ba? Yung galit ka, yung nanggigigil ka, nagagaliiti ka, yun lang mapapakita namin. Di ba? Kaya yung kabila, gusto nila 2 hours para mapakita ang konteksto. Bakit ba siya galit? Bakit ba siya nanggigigil? Di ba? Talaga ba yun gusto niyang mangyari yung sinabi niya? Di ba? Ganun yung doon, kaya na pinipilit. Pero patapos doon, sinabi nung discussion yun, sinabi ng presiding officer, sige, 2 minutes. Besides yan 2 minutes na yan, 18 seconds. Besides, kasi pag pinatakbo mo ng 2 oras, for purposes of the public, tayo na nanonood. Ang haba nun, para ka nanonood ng Pero sinabi rin ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero, pag panahon na ng defense, kung gusto nyo ipalabas yung 2 hours, hindi sila kukontrahin. Papayagan naman din sila. Yes. Kaya lang siyempre, mo doon, attention span. Yes. Hindi lang attention span ng senators. Attention span ng nagsusubay.
Attorney Tranquil, kung kayo rin yung nasa defense, would you want to roll the entire 2 hours? Depende kung ano objective. Alam mo yan? Depende. Kasi tandaan nyo, strategic na yan, yung pag-iinla. Pwede strategic na yan para, kasi pag niran mo ng 2 minutes, baka maputol ang trend of thought nung nagpipresenta eh. Aha. Makalimutan na yung mga nasabi, mapatungan na yung idea na yan, di ba? Aha. So, depende yon sa assessment mo. Gusto mo ba yung ganon? Or gusto mo na sa cross-examination mo na lang haharapin? Pero syempre, nakita nyo nga, sabi ng presiding officer, sige sa cross-examination, anong gagawin nyo later kung kayo magpipresenta? Okay, Pag-usapan so na, go ahead, attorney, sorry. yung ano na yan, 'di ba, para lang na mabuo natin, no? Tapos doon, tinanong pa siya ng mga yung mga agencies ng government, 'di ba, na nagbigay ng statement diyan. At tinanong rin siya diyan kung meron bang complaint. Naalala niyo, yung pinaran mo kanina, may complaint ba yung pangulo? May complaint ba yung kanyang may bahay, ang first lady? May complaint ba ang tawag dito, ang dating speaker? Pero pag titingnan niyo po yan, okay, pag titingnan niyo yan, yung complaint, tandaan nyo, the president is the highest officer of the land. So talagang NBI may karapatan na motu proprio sa kanyang initiative. No? Delikado ito ba? Ganon. So may sila dyan na pwede lang suriin. Di ba? Pwede lang suriin. Kasi nga, hindi naman yung ordinaryong tao din. Yan ang pinuno ng bansa. So, ang kinalabasan, nagsagutan sila, yun nga ang aspeto rin, tapos nagtanong ang mga senator judges, yun po, sa ikatlong araw na kahapon, nag-conduct na ng cross-examination. Puntahan naman natin yung depensa. Yun nga, yung paano nyo susuriin yung kanilang cross-examination sa unang witness? Sa tingin nyo, may mahahalagang punto ba silang naitanim para questionin yung bigat ng mga ebidensya, maging yung kredibilidad, kakayanan noong witness? Okay, Kuya. Siguro mas maganda, paliwanag muna natin doon sa mga nanonood sa'yo. Ano yung cross-examination? Because we always hear what cross-examination is, di ba? Tapos, ang alam lang natin, tatanungin rin. Kasi po yan, sa pagsapat sa eskwela, nakalagay po yan sa Rules of Court, sa Rule 132, kung di ako nagkakamali, Section 5, yung ano ba ang purpose ng isang cross-examination? Ang purpose po ng isang cross-examination is para matest ang freedom from prejudice, interest, and bias ng isang testigo and vice versa. So sa madaling salita, ang purpose ng cross-examination ay dalawa. To impeach at pangalawa ay to elicit. Pwede ka magtanong. Pero bihira po, makita nyo, bihira ang nagtatanong kasi hindi mo testigo yan. Di pag pinagtatanong mo what, when, how, where, magpapaliwanag siya kasi hindi mo testigo eh. Kita nyo yung kaninang footage sa pilalabas nyo, sabi, just answer yes or no. Kasi yun hindi, pwedeng magtanong ng leading question ang depensa kasi nagko-conduct siya ng cross-examination. Di ba? So ang purpose ng impeach, number one, to establish that his general reputation for truth, honesty, integrity, bad. Ibig sabihin, huwag niyong pagtiwalaan yan. Yan ay sinungaling. Pangalawa, prior inconsistent statement. Mga sa ibang panahon, Ano yung 5? hello? Go ahead. Yung prior inconsistent statement po, ay yung may mga pagkakataon na may nasabi siya noon. Na ngayon, dyan sa witness stand, inconsistent, pwede siya i-confront doon. Tapos may contrary evidence pa po yun. May nakita, i-confront siya. Nakita nyo kahapon, nung yung sinasabi, yung parang inconsistent, di ba? Tapos may pinababasa sa kanyang portion ng affidavit. So yung ginagawa doon, hina-highlight ng depensa, yung pabor sa kanila. Kasi nung unang araw na presenta na ng prosecution ng kanila, ina-highlight ngayon, binabasa niya isa-isa. Anong purpose doon? So that it will be on the record at aangat siya. Siyempre sa ating mga mamamayan, lalo na pag yung hindi naman tayo pa nakapanood dito, parang haba naman ng proseso. Tanong ng tanong, tapos yung papel, hindi ko rin naman naiintindihan masyado. Di ba yung ganon? So pero, kailangan pong daanan yan para suriin yung kredibilidad ng testigong yan. At kung yung kanyang testimony... Defense, Attorney Tranquil. Kasi hindi ko ang sinasabi ay hindi naman, kumbaga hindi naman na rattle yung testigo. Kasi yan kasama yan kunyari yung composure. Yes. Okay? Composure. Kasi kasama yan sa kabuuan ng inoobserba ng judge. Nasagot ba niya yung mga tanong? May composure ba siya?
'Di ba? Yung sabi mo nga, hindi ba siya na-rattle? Mukha bang makatotohanan yung kanyang paliwanag? Mhm. So lahat ng yun ay titingnan nila. Pero syempre, ang cross-examination, pipiliting durugin ka nun. Mhm. 'Di Nadurog ba? nga ba nila? O Well, nakatulong ba yung pag-cross-examine nila alam nyo, sa kanilang kung side? may mga punto siyang establish na inconsistent, meron siyang mga pinasok na iba sa context, di ba? Nag-run siya ng portion ng video na hindi nira ng prosecution. Para Mm. gusto nila ilatag ang context. Pero, allow me to answer it this way kasi ayoko na yung sasabihin na, oh, magaling yung siya, no, yung prosecution defense. Tingnan nyo to, hindi na nag-redirect examination ng prosecution, di ba? Hindi siya nag-redirect kasi pag pag nag-direct, magko-cross ang kalaban, magre-redirect yung si prosecution. So bakit Sa, po ganoon? Hindi yun. nag-redirect at kailan ba ginagawa yung pag-redirect at hindi pag-redirect? Okay. Ang redirect, para maintindihan na naman natin, ang redirect is ginagawa matapos ng cross Opo. examination. At ang gumagawa niyan is yung panig na nagpresenta ng testigo sa ganitong paraan, sa ganitong nakikita natin ng prosecution. Now, ano ba purpose ng redirect? Para yung testigo mo, matanong mo siya, no, ipaliwanag mo yung ayaw pa sagot sa'yo kanina nung cross-examiner. So yung mga yes, no, pwede niyang ipapaliwanag yon. Or yung mga gusto niya i-supplement nung testigo niya yung sagot. Pero makikita nyo kahapon, hindi na yan. Naalala nyo? Sabi niya, hindi na ho kami magre-redirect, right? Ngayon, sa aming mga practitioner, ang dahilan kung minsan bakit kami na hindi nagre-redirect, sa tingin namin, una, wala naman na, palagi ko, wala naman punto na mabigat na na-establish laban sa amin. Okay, isa yon. So nasa isip yan ng prosecution lawyer, maaari. Pangalawa ay maaaring sasabihin natin, kung may punto man siya, puntong iilan, hindi ko na yan aalaw na makutkot pa. So pababayaan ko na lang yan. Kasi sa tingin ko hindi naman probably as damaging, di ba? So hindi na ako magre-redirect. Ganon. So yun yung purpose. Kadalasan yan yung mga dahilan kung bakit hindi ginagawa yun. Ng mga abogado, hanggat cross lang tapos. So doon natapos yun. Opo. Isa pa sa napansin po, yung napanood natin, may mga pagkakataong nagtatanong ang depensa pero bigla ring wini-withdraw ang tanong. Karaniwan ba ito sa malaking kaso? Anong courtroom strategy ang maaaring nasa likod ng ganitong Alam taktika? niyo, yung One, ano kasi, at sige po. isa pa, Attorney Tranquil, yung sinabihan niya yung testigo ng depensa na ang pwede lamang isagot ay yes or no. Yes. Eh, Kasi nga, sorry. ho, ang alam niyo sa maraming librong mababasa ninyo, kailangan kasi pag cross-examiner ka, dadalhin mo lang siya doon sa gusto mong sagot. Kasi ikaw cross-examiner. Oh. At ayon sa rules of court mismo, kung di ako nagkakamali, ang rule 132, section 10 or 11, ang sa cross-examination, pwede ka magtanong ng leading question. Kaya lang sa atin, di ba, parang dapat pinapaliwanag yun eh. Di ba? Dapat inalaw magpaliwanag yun. So, yung mga challenges dyan para sa mga ordinaryong mamamayan na wala masyadong legal background. Akala minsan pinahihirapan, minsan ayaw pasagutin, di ba ganon? Mga ganon. So yun ang mga challenges dyan. Kaya kita nyo, kung di ako nagkakamali, may senador na nagsabi na let us just allow it to process, di ba? Let us kasi baka tumatagal. May punto rin siya, kaya lang nga, para paliwanag natin, no? Ang purpose kaya kasi kung ba't ino-authenticate, sinusuri ang bawat dokumento. Kasi para yung i-examine lamang ng mga senator judges sa kanilang pagdidesisyon ay yun lamang na authentic, totoo, hindi fake. Okay? At yung mga pumirma dun ay mga totoong tao. Ganun yun. Kaya minsan sa atin parang napaka-burdensome, napaka-tedious ng process. Anong mga mahalaga mo dito? Isa po sa pinakamadalas na pagtalunan din, yung paggamit ng mga photocopy ng mga dokumento. Maaari po ba ninyong ipaliwanag sa ating mga manonood kung kailan pinapayagan ng photocopy bilang ebidensya at kailan talagang kailangan ang original na dokumento? Ayan, maganda po yung katanungan ninyo. Ang rule po diyan, inamyenda po yan ng 2019. Ang definition po kasi ngayon ng original ay kasama ang photocopy. At dinesisyon, basta walang authentic question sa kanyang authenticity. Listen to that phrase po. There is no genuine question as to its authenticity.
Nakalagay yan sa 2019 amendment ng Rule 130 pagdating sa ano ang original. And recently, hindi siguro aabot ng 2 taon, nagdesisyon ng Korte Suprema na sinasabi pwede ang photocopy. Basta walang genuine question sa kanyang authenticity. So makikita mo, nagbabanggaan yung posisyon nila. So yung prosecution sinasabi, allowed na photocopy. Which is totoo naman. Kaya lang, sabi ng depensa, sandali lang. Yung photocopy mo, ay ano, di ba sinasabi ko yung pahinang ganito, hindi consistent, yung mga attachment, hindi ganito, parang iba ito, doon sa minarkahan nyo. So he's putting a genuine question on its authenticity. Pero nevertheless, inallow ng presiding officer na mag-proceed. Okay? Inallow niya mag-proceed. So nagtuloy ang tanungan sa dokumentong yun. So yun ang rule pagdating dyan. Attorney Tranquil, ang dami pa nating pwedeng himayin dito sa unang linggo pa lamang ng impeachment trial. Bitin na bitin tayo sa oras. Pero ito po, sa pagpasok sa ikalawang linggo ng paglilitis, ano yung mga legal adjustments ang inaasahan yung gagawin ng prosecution at defense? At ano yung mga mahahalagang senyales na dapat abangan ng publiko upang makita kung sino ang unti-unting nakakabuo ng mas matibay na kaso? And Kasi also, ihabol ko rin, attorney, yung kahalagahan ng iba kasi pinupuna na mga nag-i-English kasi na sana ay mas, kung kakayanin, ay mas Filipino sana yung salitang gamitin nila para mas maraming makaintindi. So address muna natin yung lingwahe. Pag may hindi ako nasagot, balikan mo ha. Yung unang ano, yung lingwahe kasi sa courtroom natin, generally pati yung court records natin ay English. Kaya ang mga abogado sanay doon sa English. Hindi dahil sa ayaw nila, kundi yung parang sa husgado ay sa hukuman na yung nakasanayan nila. Ngayon, pwede ba silang managalog? Bakit hindi? Okay, kasi iba nga ito eh. Ibang proseso ito. This is an impeachment trial. At marami nagsasabi para mas maintindihan namin. Di ba? Mas maintindihan namin, Tagalogin ninyo. Ngayon, isasabi mo naman sa pagpasok ng linggong ito, di ba? Andyan yung prosecution. Ano ba yung mga adjustments? Sa tingin ko, ang prosecution, sa tingin nila, as ayon sa experience, dahil nga nailatag na, kumbaga naging buo yung presentasyon ng kanilang testigo, I think sa tingin nila, ayos kami, napresenta namin. Hindi naman kami napigilan, di ba? So sa tingin nila, I think kung makikita nyo, medyo mataas ang moral nila. Kasi ano ko yun, napresenta namin yan. So pero, bago ko kayo, bago sa madala kung saan, tandaan nyo, para itong puzzle. Isang bahagi pa lamang ang pinipaint nila. Anong pinaint nila? Na mayroong video, na authenticate yung video na totoo, yun ang sabi, yun ang gusto nilang patunayan, at yung testimonya nung testigo na sinasabi anong nilalaman ng video, anong kanyang narinig at anong mga hakbang na susunod. Hanggang doon pala. Yung matter ng investigation ng NBI, yung parang yung kay attorney Lopez ba yun, yung undersecretary, okay, yung chief of staff ng vice president, lahat yun ay magbubuo ng puzzle. Ano ba yung ultimately na objective ng prosecution? Ang objective ng prosecution ay mapakita yun ay isang impeachable offense. Yung threat sa life ng Pangulo at ng First Lady at ang dating speaker, ito ay talagang threat at ito ay impeachable offense. Yun ang kanilang ipipaint na puzzle sa mga testigo nila. Doon naman sa depensa, ang ipipaint naman ng depensa dyan hindi yan sapat na article of impeachment. Hindi yan sapat para maging batayan, yung artikulo na yan, para tanggalin ang pangalawang Pangulo. Yun yung. Kaya kita nyo, may mga nagsasabi, nung binigyan sila ng closing statement, ang depensa, sabi nila, yung kaso na yan sa first level court fina-file, di ba? Ibig sabihin, sa MTC, dyan fina-file yan. So, hindi yan high crimes, di ba? Kasi yung offense sa konstitusyon, isa doon ay commission of high crime. So makikita nyo kung saan bawat panig doon nila dinadala kung saan sila sa tingin nila magiging malakas yung kanilang posisyon. Pwede bang sabihin kung masasabihin ba kung scorecard tayo, sinong mas lamang ng kaunti? Performance-wise. Sinasabi ko nga sa'yo, kung hindi natin ginagawa scorecard kahit sa court, kaya nga hindi ko ginagawa. Kasi, alam mo, sorry kasi hindi namin ginagawa. Kasi pag naglagay ako ng scorecard, yan ang lalabas. Kasi hindi talaga sa hukuman. Kahit ang judge, poker face yun. Kita mo kahit doon sa senator, sa kalagay,
yung merito ng kaso hindi mo pag-uusapan. Ang senators, hindi dapat. At yung mga participant dyan, hindi dapat. Hindi rin lalo tayo dapat. Di ba? Ang kailangan natin, bigyan natin ng guidance ang ating mga kababayan kung ano yung dapat nilang bantayan. At the same time, siyempre yung performance as a whole, yung maayos ba yung composure, nakapagpresenta ba ng testigo, kita naman nila yun eh. Alam niyo, kita naman nila eh. Yan, titingnan natin sa mga susunod na araw. At may mga araw pang susunod na pagsasama natin, Attorney Tranquil. For now, marami pong Sige po. salamat sa inyong oras, Attorney Tranquil Salvador.